Kung mabubulag ka na, ano ang huling bagay na nais mong makita? Mabigat no, ang hirap sagutin ng tanong marahil marami sa atin. Hindi lang isang tao, isang bagay, o isang lugar ang nais nating makita. Kung pwede lang lahat ng bagay, no, lahat ng gusto nating makita ay pagsama-samahin natin sa iisang silid, gagawin siguro natin. Posible pero mahirap, no? At syempre, dagdag pa dyan yung kaisipan na mawawala na tayo ng paningin. Napakahirap niyang tanggapin, no? Lalo't 80% ayon sa agham ng lahat ng impormasyong ating natatanggap mula sa ating kapaligiran ay nagmumula sa ating mga mata. Ngayon, tama na muna ang introduksyon. Ipakilala na natin ang maikling kwentong Thai na susuriin natin pag-uusapan sa video na ito. Ito ay ang sightseeing ni Ratawut, Lapchara and Sap. Bigyan lang natin ng buod ang kwento. Ito ay isinalaysay ng isang binata na nasa punto na ng paglipad niya sa ibang bayan upang magkolehiyo. Ngunit naantala ang pagnanais niyang malayo sa ingay ng lungsod, buhat ng nakagugulat at masakit na balita sa kanyang pamilya. Ang ina na minamahal niya ay unti-unti nang nawawala ng paningin, unti-unti nang nabubulag. Tuloy, hindi na maghahanap buhay pa ang ina, ayon din sa mga doktor na tumingin dito. Kailangan niya ng bakasyon, ng pahinga, kung kaya't napagpasyahan ng mag-ina na magtungo sa isla ng Andaman, partikular sa Koklukmak. Sa kanilang mahabang paglalakbay, pilit nilalabanan ng tagapagsalaysay ang kaisipang mabubulag ng ina na tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Samantala, bagaman nilalabanan din ng ina ang paghina ng mga mata, unti-unti naman itong tinatanggap ang kalagayan ng sarili. Natapos ang kwento nang hindi na natuloy pa sa isla ng Lukmak ang mag-ina. Nanatili sila sa lugar kung saan sila ibinaba ng bangka kasama ang mga farang o ang mga dayuhang bumibisita sa isla. Tangan ang lampara sa gitna ng bahura, sabay na hinintay ng mag-ina na matapos ang gabi at sabay din nilang haharapin ang bukang liwayway. Ang turismo ay isang ilusyon. Isa itong akto ng pagmanipula sa nakikita para sa iisang target audience. Sa kasong ito, ang mga turista. Sa ganitong paraan, pwede nating masabi na bulag ang turista. Dahil ang nakikita lamang nito ay ang nais itong maipakita sa kanila. Kaya siguro pinagkonekta ang dalawang konsepto, ang kabulagan at ang turismo sa kwento. Thailand was only a paradise for fools and farangs, for criminals and foreigners. Farang, isang turista, isang foreigner. Sightseeing, Ma said when we bought our tickets at the station in Bangkok. We'll be farangs, we'll be just like the tourists. Parehong may pagkabulag ang ina at ang turista. Isang metaporikal at isang literal na pagkabulag. Ang kaibahan, siyempre, ay hindi kagustuhan o privilege ang pagkabulag sa ina. Matalakay pa natin mamaya ang turismo. Pero mahalagang malaman na ang author ay Thai-American. Pinanganak sa US, pero lumaki sa Bangkok. Isang pananaw na alam ang kalagayan ng Thailand sa loob at labas. Malaking bahagi ng kwento ang umiikot sa ano ang nakikita at ano ang hindi. Ang lumulubog at lumilitaw na isla ng Trawen, temporarily nakikita bago lumubog sa dagat dahil sa high tide. Ang peninsula na naghahati sa karagatang Indian at karagatang Pasipiko. Balang araw, lulubog din sa pagtaas ng level ng tubig. Marami rin ang pagdetalye ng anak sa mga nakikitang katangian ng ina. Bago nila malamang bumubulag na ang nanay, babaw lang ang mga nakikita ng anak sa kanya.
Formal ito magdamit, hindi uma-absent sa trabaho, may pagka-clumsy. False steps, spilled coffee, porcelain cups ratcheting against the kitchen counter, cuts and cooking burns welts white against her dark arm, bruises on her legs from running into furniture. Madalas din itong magkaroon ng migraines na akala dahil siguro sa trabaho. Sintomas na pala ang mga ito ng magkabulag, pero di ito nakikita ng anak. Mababaw lang ang nakita nito at hindi ang malalim na katotohanan. I am at first too busy to give these things much thought. I am too absorbed with the life I plan to live in the north on my own, away from Ma. Marami tayong bagay na hindi agad nakikita, hindi napapansin, hindi pinagninilayan. Di natin laging nakikita ang buong picture, sa tao, sa bansa, at may mga epekto ang mga ito. Sa kasong ito, malala ang epekto. At sabi ng doktor, hindi bubulag ang ina kung napacheck up agad ang migraine. Umiikot tuloy ang kwento ng anak sa pagsisisi. Dahil di niya agad nakita ang pinagdaraanan ng ina, nanghihinayang na siyang magpatuloy pa sa kolehiyo. Kabulagan ang problema. Ang kawalan ng pagtanaw na literal at ang di kasapatan ng pagtanaw na metaporikal. Kung kaya naging susi sa pag-unawa ng anak at ina ay ang pagtanaw sa malalim at hindi lang ng ibabaw. Habang nasa trawen, lumangoy ang anak sa dagat. Pumunta sa ilalim at pinuksan ang mata habang naroon. I see soft shafts of sunlight slicing through a thick, bleary haze. Clusters of blue, clusters of yellow, clusters of green disperse all around me, moving as if suspended mid-air, little pellets of colors swimming through a depthless tapestry of light. Perhaps, I think, this is what Ma must feel in the grips of her oncoming blindness. These indistinct visions, these fragmented hues, this weightlessness. Sinasabi ng akda na ito ang dapat nating gawin. Huwag manatili sa ibabaw. Tingnan lang ang mababaw. Mangahas tayong lumangoy sa malalim at buksan ang mata na makita ang buong larawan na pumapalibot. Maunawaan ito ng buo. Mahirap, kasing hirap ng pagbubukas ng mata sa ilalim ng tubig alat. Pero dito naunawaan ng anak ang ina. Bakit ito nag-usap ng maayos ang ina at anak? Sabi ng ina na hindi niya kailangang sukuan ang pangarap. Nagsimula ng magkaunawan ang dalawa. Kailangan nating ipawan ang pagkabulag. Sa kasong ito, ang pagkakabulag ay dinulot ng kakulangan ng pagtanaw sa buong katotohanan. Isa ring itong anyo ng pagkabulag. Mangahas tayong lahat na alamin ang buong katotohanan, hindi lamang maging turista. Sa panahong binubulag tayo ng imahen ng paraiso, maaaring ang tunay na gawain na hindi tumingin, kundi muling makakita. Sa mas malalim na antas, ang kwento na alegorya ng Thailand, isang bansang nadadomina ng banyagang turismo, unti-unting nawawala ng kakayahang makita ang sarili at patuloy na binabaliwala ang tunay na kondisyon ng mga mamamayan nito. Ayon sa datos ng World Bank, umabot ng mahigit 11.6 milyong turista ang mga bumisita sa Thailand noong 2004, isang malaking pagtaas mula sa 7.9 milyon noong 2000. Sa parehong taon, higit sa 6.5% ng gross domestic product ang bansa na may galing mismo doon sa turismo. At kasabay nito, maraming lokal na komunidad ang bumaling sa pagbibigay serbisyo sa mga dayuhan, transportasyon, aliwan, prostitusyon at kultura. Lahat ay ibinabagay sa panlasa ng banyaga.
Sa ganitong konteksto, lumilitaw ang sightseeing bilang kritikal na pagdinilay kung ano nga ba ang kapalit ng ganitong kaunlaran, sino ang tunay na nakakakita ng Thailand. Ang naratibo ay umikot sa isang anak at kanyang inang bulag na magkasamang naglakbay patungo sa isang isla. Mula sa simula, inilatag na agad ng autor, no, yung isang imahe ng bansang nahati at binabagtas ang magkasalungat ng puwersa. Habang sila ay nasa tren, no, sinasabi ng tagapagsalaysay, no, na we are going through the slimmest part of the slimmest peninsula in the world. The Indian and Pacific crushing against the both shores. The earth is a tightrope. Hindi makakaila ang bigat ng metapora. Ang Thailand ay tila nakabalanse sa isang manipis na lubid na sa pagitan ng dalawang karagatan, dalawang direksyon, dalawang posibleng kapalaran. Maaring ito ang makita natin bilang pagkahati sa pagitan ng lokal at banyaga, tradisyon at modernidad, ng sariling pagkatao at imaheng ipinapataw ng turismo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang isang inang unti-unting nawawala ng paningin, isang karanasang literal at metaporikal. Ang ina sa kwento ay hindi basta karakter, isa siyang representasyon ng ina, no, yung bayan sa mismong Thailand, pilit na pinipilit panatilihin ang dignidad sa kabila ng pagod, pagkabulag, at unting pagkalanta o pagkamatay. Bahagi ng kanyang sakit, inalarawan ng anak ang ina bilang ganito: a woman who once went to work with malaria and was asked to go home because her boss found her in a bathroom throwing up. She went back to work the very next day. Ipinapakita nito ang determinasyong tipikal sa mga ina o marahil sa mga bansa na pinipilit bumangon sa gitna ng karamdaman. Ngunit sa kabila ng katatagan, ang sistematikong kapababayaan at sa atensyon ay nauuwi sa kapinsalaan. Kaya naman sa isang banda na sinabi ng anak, my mother is going blind. Isang paalala na ang kawalang pansin sa sariling kalagayan sa ngalan ng pagganap sa papel sa global na sistema ay may kapalit. Sa panahon ang Thailand ay tila itinutulak na mas maging kaakit-akit sa mata ng turista. Ang mga salamin ay hindi lamang aksesorya kundi isang simbolo ng pagpipilit makita kahit pamalabo na. Sinasabi ni Roland Tolentino, sa mga bansang post-kolonyal tulad ng Pilipinas at Thailand, ang katawan ng babae ay madalas ginagamit upang katawanin ang estado ng bansa, tulad ng pagod, seksualisado, kontrolado ng panlabas sa puwersa. Kaya nga sa Pilipinas, di ba, may konsepto tayo ng inang bayan. Sa ganitong pagbasa, ang katawan ng ina ay hindi lamang personal, kundi pambansa. Isang Thailand na ginagamit ang katawan nito bilang produkto habang binabaliwala ang sariling sugat. Hindi rin ligtas dito yung alegorya ng anak. Sa simula ng kwento, abala siya sa pagpaplano sa pag-alis sa Bangkok upang mag-aral sa Hilaga. Nais siyang iwan ang ina upang mamuhay para sa sarili. Ngunit sa paglalakbay na ito, napilitan siyang harapin ang limitasyon at hangganan hanggang sa harapin din mismo yung pangangailangan ng kanyang ina at parahil ng kanyang bayan. Sa dulo ng kwento, habang siya ay naliligo sa dagat, tinatanong niya ang kanyang ina mula sa malayo. Sabi niya, I want to believe that she's waving back. It's me, ma, me. I'm swimming back to shore. Ang linya ay hindi lamang tila pagsuko, kundi isang anak na bumabalik sa ina. Isang kabataan na kinakatawan ng bagong henerasyon na pinipilit pa rin lumingon sa pinagmulan. Ngunit sa halip na sa romantikong pagkikita, may kalabuan pa rin. Hindi niya tiyak kung siya nakikita ng ina. Ang tanong, may pag-asa pa bang makilala tayong muli ng ating inang bayan? O dapat tayong kumilala sa inang bayan? Panayam nga ng The Believer, sinabi ng autor na layunin niyang baligtarin ang imaheng ine-export ng Thailand. Sabi niya, I wanted to trouble the postcard version of Thailand and show the frictions beneath it. Ang sightseeing ay isang malikhaing pagbalikwas sa romantikong pananaw ng turismo, isang genre ng panitikang mahamon sa tourist gaze. Hindi sapat na makita ang Thailand bilang maganda. Dapat itong tignan bilang lulandi ng tensyon, sakit, pag-ibig at hindi pag-unawa. Kailangan na sa kabuuan nito makita natin itong maikling kwento ng sightseeing bilang alegorya ng isang bansang humaharap sa komplikasyon ng globalisasyon. Ito ay kwento ng ina at anak, ngunit higit pa rito ay kwento ng isang bayan na pilipilit bumangon habang unti-unting nawawalan ng liwanag o ng paningin. Bilang conclusion, sa uli, yung sightseeing ay hindi lamang kwento ng isang mag-ina sa gitna ng crisis na personal, no?
kundi isang pagninilay sa identidad, kasaysayan at kinabukasan ng isang bansa. Isa itong masalimuot na paglalantad ng mga tensyong bumabalot sa personal, panlipunan at pambansang antas ng karanasan sa pamamagitan ng mahusay at masinsing mga simbolo at metapora. Sa kabuuan, ang sightseeing ay isang elihiya para sa mga hindi nakikita. Mga inang nagtitiis sa katahimikan, mga anak na nagpipilitang pumili sa pagitan ng pamilya at sarili, at isang bansang naliligaw sa sariling imahe. Sa pagtatakbo ng personal at politikal, inilahad ni Lapcharon Sapi ang isang kwentong hindi lamang tumatalakay yung sumasalamin sa isang partikular na panahon sa Thailand, kundi sa mas universal na karanasang pantao. Ang paghahanap ng lugar, pakikibaka para sa pagkilala, at ang pananabik na makakita bago tuluyang mawala ang iwan.